Well, paano nga ba sumikat ang pangalan ni Kobe Paras at kung paano bumagsak ang karera nito pagdating sa basketball? Tulad ni Kai Soto, inaasahan sana natin si Kobe Paras na maging first homegrown Filipino player na makapasok sana sa NBA. Well, si Kobe Paras sana ang inaasahan na magdadala ng ating national team. Pero dahil sa kanyang pinakitang ugali ay dumarami ang mga haters nito sa Pilipinas. At bukod pa dito ay dahil sa palpak umano ang kanyang career sa USA. Taong 2014, naglaro si Kobe Paras sa Los Angeles Cathedral High School na kung saan ay nag-average nga ito ng 15 points, 4.3 rebounds at 2.5 steals per game. Kaya dahil doon ay doon nagsimulang umingay ang pangalan ni Kobe Paras sa Amerika. Unang nagpakita ng interest kay Kobe Paras ay itong University of California, Los Angeles or UCLA. Kumpara kay Kai Soto, may 4-star ranking sa ESPN. Si Kobe Paras naman ay nakakuha lamang ng 3-star sa ESPN. Nag-participate din si Paras noon sa ilang events ng Adidas na kung saan ay nakasama niya noon ang mga NBA players na ngayon na sina Bam Adebayo, Lonzo Ball at Ben Simmons. Mas patuloy na sumikat ang pangalan ni Kobe Paras nang mag-commit siya sa UCLA na di hamak na napakarami ng mga college players ang naipasok nila sa NBA. Kasama sana ni Paras noon sa UCLA ang 5-star player noon na si Lonzo Ball. Inamin pa nga noon ni Kobe Paras na excited na nga siyang makasama si Lonzo Ball sa UCLA. Pero biglang nagiba ang ihip ng hangin dahil sa hindi malamang dahilan ay biglang nag-decommit si Kobe Paras sa UCLA. Pero maraming mga source ang lumalabas na hindi umano namit ni Kobe Paras ang academic ng naturang paaralan. Dahil mas mahirap umano ang UCLA kumpara sa ibang university. Pero dinipinsahan naman si Kobe Paras na hindi umano ito ang dahilan dahil outstanding umano na mag-aaral etong si Kobe Paras. Matapos nun ay wala nang balita kung ano ang dahilan dahil tikom lamang ang kampo ni Paras at ang UCLA sa nangyari. Inamin pa nga ni Benji Paras na nagulat daw sila sa nangyari at nanlumo daw talaga etong si Kobe Paras noon. Pero hindi pa naman natapos doon ang karera ni Kobe Paras dahil nabigyan pa naman siya ng pagkakataon dahil kinuha nga siya ng Creighton Blue Jays. Ito ang pinanggalingan ng one of the best shooters sa NBA na si Kyle Korver. Pero hindi naging madali kay Paras ang kanyang karera sa Creighton Blue Jays dahil hindi talaga siya nabigyan ng magandang minuto sa Creighton na kung saan ay nag-average lamang ito ng almost 5 minutes per game. Siya ng mahabang minuto noon kontra sa Washington State pero garbage time na lang yon dahil tambakan na talaga ang naging laban. Pero imbes na samantalahin niya ang pagkakataon ay sa loob ng 17 minutes of playing time ay nakakuha lamang ito ng 1 out of 7 mula sa field, 3 points at 4 rebounds. Ito na sana yung time na dapat handa na siya dahil bigla-biglaan ang tawag sa iyo ng mga coaches. Well, dahil sa kakarampot na minuto ni Paras ay nagdesisyon na nga siyang iwanan na ang Creighton Blue Jays. At ito na ang itinuro ng mga fans na malaking pagkakamali ni Paras dahil bigla nitong iniwan agad ang Blue Jays. Gusto kasi ni Paras na sa pagpasok nito sa Creighton ay mahabang minuto agad ang makukuha niya. Inamin naman ni Kobe Paras sa kanyang interview sa ABS-CBN na sa unang taon daw niya sa Creighton ay nag-expect na talaga siya ng mahabang minuto. Pangit ano? Bilang player, kailangan mo munang paghirapan bago mo makuha ang inaasam-asam mong mahabang playing time. Tulad ni Rui Hachimura, halos pareho lang sila ng pinagdaanan ni Kobe Paras. Limited minutes hanggang pinagkatiwalaan ng coach at naging starter na nga siya ng huling taon niya sa college. Well, after nun, lumipat na nga sa Cal State Northbridge. Dito, malaki ang tiwala ng head coach ng Matadom kay Paras at nangako nga ito na mabibigyan niya si Paras ng mahabang minuto. Pero sa kasamaan ay natanggal nga ang head coach na kumuha kay Kobe Paras. Nakakapanglomo sa part ni Kobe Paras. Nung bumisita nga sa Pilipinas ang natanggal na head coach na si Reggie Teos ay tiwala siya na kaya niyang ma-unlock ang tunay na potensyal ni Kobe Paras. Ganoon kalaki ang tiwala nito kay Kobe. Inamin nga nito noon na isa siya sa nangligaw kay Paras noong high school pa lamang siya. Ngunit hindi nga siya pinili noon ng kampo ni Kobe Paras.
Simula noon ay unti-unti nang naglaho ang pangarap ni Kobe Paras na makapasok sa NBA. Isa sa tinurong malaking pagkakamali ni Kobe Paras ay nung umalis agad siya sa Creighton Blue Jays. Kasi kung nagtagal si Paras noon, malamang sa senior year nito sa college ay mapagkatiwalaan agad siya. Hindi natin masisi si Paras dahil nagtiwala ang ESPN analyst na si Mike Schmitz na malakas naman daw talaga etong si Kobe Paras at may potential sa NBA. Pero hindi umano niya nagustuhan ang galawan ni Kobe Paras dahil more on dunk lang umano ito at papasok lamang sa iisang direksyon at madaling mabasa ng kalaban. After nun ay bigla itong umuwi sa Pilipinas para sa UP Fighting Maroons. Matapos ang kanyang college year ay kinuha naman siya ng Japan B-League. Pero 2 season lamang nito sa Japan B-League. Una ay sa Niigata Albirex at napunta sa Chiba Jets. Matapos ang kanyang career sa Japan B-League ay wala nang balita dito kay Kobe Paras. Lagi itong namataan sa Siargao Island at hindi rin ito nagpapadraft sa PBA ngayong taon. Sa ngayon ay wala pang balita sa maging plano ngayon ni Kobe Paras. Sayang talaga, no? Ang mga pagkakataon para kay Kobe Paras. Pero nangyari na ang dapat na mangyari. Let's move on na lang talaga.